At naging mainit itong cybercrime law na ito na sinimulang din kahapon dahil nagtapos na nga po yung temporary restraining order sa implementasyon po ng nasabing batas. At kaugnay po niyan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Senator Gregorio Honasan para po sa kanyang mga pananaw tungkol sa nasabing batas. Magandang tanghali po, Senator Honasan, at belated Happy New Year po sa inyo. Senator? Magandang tanghali, maraming salamat po sa pagkakataon nito. Apo, Senator, going back po, marami po ang lumalabas na mga balita na unconstitutional umano po itong anti-cybercrime law. Ano po ang inyong reaksyon tungkol po dito? Ang tanging uhusga sa constitutionality or unconstitutionality ng anumang batas ay ang kataas-taasang hukuman o Korte Suprema. So, ngayon, habang dinidinig ang oral argument, siguro ang pinakamainam na gawin para sa mamamayan, kasama na dyan yung ating mga batas at ang ating executive branch, ay pakinggan ang mga argumentong ito at kapag nagpasya na ang Korte Suprema with finality, kailangan sumunod na tayo without prejudice sa appeal mechanisms na maaaring pinapahintulot ng ating batas. Senator Honasan, ano po ba ang kaugnayan nitong pagkasasagawa po ng oral argument? Gayon din pong tapos na po yung TRO para po dun sa nasabing batas. Ang ibig sabihin ay napagbigyan yung halos 20 petisyon sa Korte Suprema matapos nagdaan ng ating Pangulo itong tinatawag na cybercrime bill, no? Na dumaan naman sa tamang proseso sa ating Kongreso at Senado. Ganun pa man talagang ganito ang ating demokrasya. May pamamaraan para questionin ang anumang batas, hindi lalo na sa constitutionality at legality nito, no? At ako ay nagagala na nasusunod at matitikang daan ang proseso nito dahil kung maalala natin, bago pa man nagdesisyon ang Korte Suprema, no? O ang Court of Appeals na magkaroon ng temporary restraining order tungkol dito, kaya question na ito ng iba't ibang sektor. In fact, halos 20 petisyon ang ating nasaksihan. Pero ganun pa man, ng desisyon na nito, wala pang implementing rules and regulations at ito na, yung provision tungkol sa libel ang pinigyan din dito. So, ako'y natutuwa na nasusunod ang proseso. Ni Mr. Churchill ay democracy is the worst form of government with the exception of others here tried. Ibig sabihin, kuminsan masalimuot, kuminsan kontrobersyal ang ilang batas, pero walang nagtitigil na ihain ito, idulog ito sa Korte Suprema for finality, para mabigyan ng desisyon with finality. Apo, Senator, may paglilinaw lang po. Ngayon po nagtapos na po yung TRO, pwede pa po ba tayong humingi o maaari po bang humingi yung mga against naman po dito sa anti-cybercrime law ng extension po? Pwede. Sa aking pagkalam, may paraan para humingi ng extension o idulog po ito. Ito nga naging desisyon ng Korte Suprema, no? Kahit na nag-lapse na yung 120-day temporary restraining order. At ngayon nga, mabuti naman at dinidinig na yung issue ng constitutionality. Para naman, kung ano ang kinakailangan pag-amyenda sa nalagdaang batas na ito, ay naisa lang ito at makonsidera sa darawang panahon. Opo, isang bagay pa po, Senator, kamakailan po ay muling napag-usapan itong anti-cybercrime law at muli naman pong sinamantala nitong mga hackers yung pag-hack po sa mga website ng gobyerno. Ano po ang reaksyon niyo po tungkol po dito? Actually, matagal na natin na-obserbahan na kahit na yung mga more technologically advanced na mga bansa, inamin nila na nahihirapan din sila na ipataw yung regulatory measures sa cyberspace. So, bagong teritoryo talaga, bagong terrain ito, bagong regulatory terrain. Kaya, sa tingin ko naman na tayong lahat, hindi lamang yung mga bansa na may ganitong pananaw at obserbasyon, tayong lahat ay matututo para, lalong-lalo na yung ating mga mababatas, matututo tayong lumugog ng mas makahulugan at mas responsive na mga batas. Kaya ito ay para sa akin, ang positibong aspeto nito ay ito ay work in progress. At mabuti nga at nandyan nakikialam na yung kataas-taas ang hukuman
Opo. Senator, isang bagay pa po, yung mga nag-i-internet po sa ngayon, ay malaki po yung kanilang naapektuhan po sila ng matinding anti-cybercrime law. Kasi nga po, tungkol po dun sa hacking at yung iba pa pong nangyayari tungkol po dito. Ano po yung inyong maisasuggest para po ma-threaten o ma-less po yung threaten doon po sa publiko? Walang ibang pamamaraan ng Kirby kundi maging alert tayo at maging maagap. Dahil kahit pa yung mga makapangyarihan na bansa sa mundo, hindi po ligtas sa hacking. No? In fact, kahit pa yung mga security sites, national security sites ng Estados Unidos ay minsan-minsan napapasok ng mga hindi autorisado na mga interventions. No? So tayo pa na hindi pa tayo masyadong maunlad na bansa at kailangan pa natin na matutunan yung mga kailangan na intervention para maiwasan ito o maputol altogether. Opo, bilang panghuling katanungan na lang po, Senator, other side naman po tayo, ano po ba yung magiging benepisyo ng ating mga anang sambayang Pilipino dito po sa anti-cybercrime law na ito? Pag tinatalakay yung issue ng mga kalayaan natin, yung mga karapatan, ang kasabihan na bawat karapatan, bawat kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Sa tingin ko, para sa ating kabataan, ito ang pinakamahalagang aral na dapat matutunan dito. So na dapat hindi tayo conscious lamang sa mga rights, privileges at freedoms natin. Kailangan may corresponding responsibility ito. Kaya nga, nagiging masalimuot ang talakayan sa cybercrime law dahil ayaw natin na magkaroon ng tinatawag na chilling effect at mahudlot ang mga karapatan at kalayaan ito. Siguro sa mga darating na panahon, malalaman natin na pag-consider ito, pag-hatol, pagbibigay ng hatol with finality ng Korte Suprema na isa sa alang-alang ito. At nabibigyan ng din na bawat kalayaan ay laging may kasamang responsibilidad at huwag natin dapat kalimutan ito, lalong-lalo na yung mga susunod na henerasyon ng mamamayan na feeder, yung ating mga kabataan. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po si Senator Gregorio Honasan.